Grabe guys, tingnan niyo sobrang daming tao sa mga hospital sa China ngayon and they are downplaying it. Tingnan niyo hindi pa lang nagpapa-check-up pa lang sila, naka-IV na. Oo, nasa waiting area pa lang sila ng mga hospitals. Naka-IV na sila guys, grabe. Tingnan niyo, grabe yung mga Oo, tingnan niyo, grabe sobrang daming tao sa hospitals, but China is not disclosing any. Grabe 'no, nakakatakot. May bago na namang, virus na kumakalat ngayon sa China at remember the trauma that we have 5 years ago sa COVID-19. Grabe, billions of people died dahil sa epidemic na yon, pandemic na yon, grabe, sobra. Tapos ngayon meron na namang kumakalat. So let's go ahead and find out what are the updates on this. I know 2024 pa lang nandito na 'tong virus na 'to, eh. So let's see what are the updates. Let's watch this news here. Chinese hospitals are being overwhelmed with what's being called a mysterious viral outbreak, and it's drawing comparisons to the early days of the COVID-19 pandemic. The CDC is now actively monitoring reports from overseas, while the U.S. is also seeing a slight increase in cases of the HMPV virus. Senior correspondent Brian Entin is live now with more on this. Brian, what do we know about this quote? I'm just wondering 'no, bakit palaging respiratory yung, mga viruses na naghi-hit sa China? Alam mo yun, dati COVID-19, ngayon yung virus na naman is, about respiratory na naman, 'di ba? Grabe talaga yung mga sakit na nanggagaling sa China, nagiging viral talaga siya, grabe. Quote, mystery virus. Well, Nicole, anytime something like this pops up in China, for obvious reasons, we all get a little bit worried. The CDC says they are keeping track of a rise in HM. For obvious reasons, sabi niya. Kasi naman talaga 'di ba, kasi 'pag China naman talaga, obvious na talaga na ewan ko lang, parang may back end na mga agenda. MPV in China, and that the US has also seen an increase in cases. Now, HMPV, it stands for metapneumovirus. Chinese media is reporting more cases among children 14 and under. Now keep in mind, this is Chinese state media that's coming out with these reports, so it's unclear. Correct. We really couldn't trust Chinese media. Like, hindi nga tayo wala nga silang YouTube dun, eh. Hindi tayo makakakita ng mga news galing sa kanila, wala talaga. Parang, yung hindi mo ma-validate kung totoo ba yung nasasagap mong balita from the media. You really can't trust them. Grabe talaga 'tong China, eh. Alam mo yung kumakalat na virus ngayon, um, we have here sa kalapit na lungsod or kalapit na city sa amin, they're already having, we don't know yet, I couldn't confirm sa Butuan kung HMPV ba talaga yun, but ang daming mga bata na may cases sa respiratory cases. So grabe, nakakatakot talaga 'to. Exactly how accurate the numbers really are. Obviously, we know we can't fully trust everything that comes out of the Chinese media. The CDC says the numbers in America remain at pre-pandemic levels, which is a good thing. In a statement to News Nation, the CDC says they are aware of reported increases of HMPV in China. Pero the good thing is, wala pa akong naririnig na mga namamatay. Hindi katulad nung sa COVID, 'di ba, yung pag-hit niya, mga bandang December 2020, 2019.
um, meron ng namamatay sa China, eh, madami ng namamatay nun, eh. Hindi pa lang siya pumapasok sa Philippines, marami na akong nasagap na balita. Kasi during that time, I was an ESL tutor. So, marami akong students sa China nun. Puro taga-China yung mga students ko at may isa akong, student dun na, he is working in a pharmacy. At yun yung sabi na ang dami ng namamatay, marami ng so sobrang delikado. Ito naman, so far wala pa akong naririnig na namamatay. I don't know, I'm not really sure, but that's, as far as I've heard in the news, wala pa naman. Hindi katulad nung sa COVID, grabe. Alam mo yung sa kalsada lang namamatay, ang dami ng tao sa morgue, alam mo yun, nakakatakot. Pero dito so far, wala pa naman. So, maybe this is not really that dangerous, but we still need to be careful, guys. China, and they're in regular contact with international partners and monitoring reports of increased disease. These reports are not currently a cause for concern in the US. That's according to the CDC. They go on to say we can expect that existing surveillance systems will rapidly detect any increase in HMPV cases in the US. CDC will continue to monitor and provide important updates to the public. Now, HMPV, it's got similar symptoms to the common cold. There you go. So, ito yung mga sintomas. Naku, nakakatakot. Meron pa naman akong sipon ngayon, runny nose. Alam mo yun? Grabe, nakakatakot talaga. Pero, we have a God that we believe in, and He is the ultimate doctor. He's the ultimate healer. So, wag masyadong mabahala, guys. We just need to pray to God and call out to Him. So, ito yung mga symptoms, but we still need to be careful. We have a God that is a good God, a wonderful God, but we need to be careful, guys. So, ubo, lagnat, congestion, runny nose, shortness of breath. So, siguro para to sa yung mga may ubo, no? Yung parang naghihikahos na kasi dahil sa ubo. Naku, madami pa naman kami may ubo dito sa amin. 20,000 kids hospitalized with RMPV annually. What is RMPV? So, if you have these symptoms, guys, you need to consult a doctor now para maiwasan lumala, para mabigyan ng um, mabigyan ng tamang mga gamot, no? Pero let's hope and pray that this virus will not spread in the Philippines. So dapat ngayon pa lang, no, meron ng mga, alam mo dati, yung dati nag-lockdown sila sa airplanes, wala na, madami nang nakapasok sa Pilipinas na galing China. So dapat ngayon, as early as now, naka-lockdown na yung mga taga-China or mga Filipino na nandun sa China na pumupunta sa Philippines. Dapat wala ng flight at saka dito papuntang China, wala na dapat flight. Kasi maghihintay pa ba tayo, no, na matulad sa COVID na grabe, sobrang bilis ng cases ng COVID dati dahil alam mo yun, wala namang aksyon yung walang immediate action. Kaya nangyari yun. So hopefully this time, no, they already learned the lesson. Cough, fever, congestion, runny nose, shortness of breath. Most kids get the disease by the time they are 5, but it does cause some hospitalizations. That's the reason this is a concern. 20,000 kids end up in the hospital with it every year, and it can be very dangerous for very, very young kids, for babies, and also for the elderly. There is no cure or vaccine for the disease right now, but there are pharmaceutical companies working on a vaccine, and obviously everybody's keeping
Nandito na naman tayo sa vaccine. Alam mo 'yun, parang gumagawa lang talaga sila ng virus para, maging ano, para sila na naman yung magbebenta ng vaccine na 'yan. Alam mo 'yun, parang pinaglalaruan lang talaga tayo ng China, eh. Ewan ko lang ha, pero wala talaga akong may trust issue talaga ako diyan sa mga Chinese na 'yan, eh. Grabe, they're making vaccines na naman. I'm sure China lang yung gumagawa ng vaccine ngayon kasi yung US, sabi pa nga kanina 'di ba sa CDC, it's not a threat for the US. They are they are they all eyes and ears are in this, virus. So, talagang China lang yung gumagawa ng vaccine ngayon para malabanan kasi sila naman yung nauna, eh. At yun naman ang ibebenta nila sa buong mundo. Grabe. Sa kasi sila yung magbebenta ng mas mura, eh. Alam mo yun? Grabe. Grabe guys, tingnan niyo sobrang daming tao sa mga hospital sa China ngayon and they are downplaying it. Tingnan niyo nasa, hindi pa lang nagpapa-check up pa lang sila, naka-IV na. Oo, nasa waiting area pa lang sila ng mga hospitals. Naka-IV na sila guys, grabe. Tingnan niyo. Grabe yung mga tingnan niyo, grabe sobrang daming tao sa hospitals, but China is not disclosing anything. They're not telling the facts. Sobrang dami, sinasabi lang nila na 'pag winter sobrang dami daw talaga ng, mga sobrang dami daw talaga ng cases. Ng respiratory cases 'pag winter. Pero hindi na 'to normal, eh. Grabe naman, hindi na talaga 'to normal, guys. Tingnan niyo, nakakaawa yung mga bata. Kasi mostly ng tina-target daw ng virus na 'to is yung mga elderly, yung mga bata age 5 years old lower. So, at saka yung mga may hina yung immune system. So, grabe. Dapat kasi talaga i-disclose ng China 'no? Tingnan niyo, sobrang dami ng tao. Alam mo, tingnan mo yung mga matatanda, nakakaawa. Pero hindi sila nagsasalita, grabe. Para naman malaman ng mga tao 'no, kung anong kaya mag-ingat na lang talaga tayo. Kung puwede, as early as now, mag-ano na tayo, magdepensa na tayo, uminom na tayo ng mga, immune boosters or, um, vitamins at saka yung mga vitamin C. Yeah, as, far as I know, that would help to, alam mo yun, para palakasin yung immune system natin. At alam mo, kumakalat na pala 'to sa Malaysia, sa Hong Kong, at saka sa India. Sa India talaga, infant pa lang yung natamaan, tatlo. Tatlo yung confirmed cases sa India at saka if I'm not mistaken, isa sa kanila is infant. No travel history, guys. Kasi yung HMPV virus pala is, matagal na. Hindi siya bagong virus. Kaya kahit wala kang travel history, kahit hindi ka napunta ng China or hindi ka nakasalamuha ng galing sa China, is pwede ka pa ring magkaroon ng virus na 'to kasi, matagal na pala 'to, 2001 pa lang. The first, that was confirmed was in Netherlands. So, hindi talaga siya bago. Kaya guys, mag-ingat talaga tayo guys. So, leave a comment if you have any updates onto this at kung anong masasabi mo tungkol dito. Thank you guys for watching. Let's continue to pray guys. Have a great day. Bye!